Malamig ang gabi ng awarding ceremony ni John Galang, ang ama ni Georgina na isang batikang journalist na ang totoong pangalan, John Rial Lakas de Santos. Lahat ay nagpaabot ng kanilang pagbati sa kanyang papa pero wala namang kayang sumama hanggang sa matapos ang kanilang selebrasyon. Ikaw ba, Jenny, sama ka? Aya niya sa kaibigan. Napangiwi ito. Girl, no. I'm sorry. Gustuhin ko man, baka mag-worry sa akin si Papa. He doesn't even want me to be friends with you, remember? Oo nga pala. Sige, ingat na lang pauwi. Hirap siyang itawid ang peking ngiti hanggang sa makaalis si Jenny. Gusto niyang magtampo, pero kung siya rin ang malalagay sa posisyon nito, baka ayawan niya rin kaibiganin ang sarili. Sabi-sabi pa ng iilan na ang bawat miyembro ng kanilang pamilya may target na mark sa ulo. Naghihintay lang ng oportunidad ang masasamang tao para pag-uubusin silang mag-anak. Walang takot ang mga nakatatandang miyembro ng kanilang pamilya. Pero kung sila mga nasa 20 pa lang ang edad kung tatanungin, nakakabahala ang mga pagbabanta na kanilang natatanggap. Lalo na kay Georgina, na siyang anak mismo ni John Galang. Girl, let's go. Nauna na si Papa mo. Hindi ka man lang hinintay. Pag-agaw ni Charmaine sa kanyang pansin. Papunta na, Kas. Lumapit siya rito at nag-ayos ng buhok. Saan tayo kakain? 6 steaks. Gusto mo yun, di ba? Yep. Matagal na rin huli ako nakapunta sa restaurant niyon. Do we have reservations? Si Papa mo ang nag-asikaso. As if anyone can say no to him. Takot lang nila na mahagip sa mga parinig na post ng Papa mo, no? Nakangiting sabi ng kanyang pinsan. Napangiwi siya roon. Siguro marami ang naaastigan dahil sadyang maangas naman talaga ang kanyang papa. Pero kung susumahin, doble rin ang bilang ng mga taong nayayabangan dito. Ride with me, Georgina. Nauna na sina tita eh. Huwag na, Charmaine. I brought my car. Samahan mo na lang ako ron bago ka umalis. May mga gwardya naman sa parking lot. Inayos niya ang bag sa balikat at nagmamadaling bumaba ng underground parking lot nitong hotel. Ilang minuto siyang naglakad kasama ang pinsan at ng 2 security personnel. Pagkarating niya sa kotse, chinek niya agad ang likod nito pati ang mga gulong bago bumaling sa mga kasamahan. It's all good. Bumalik ka na sa kotse mo, Maine. Alright. Mga manong, dito po. Pumasok si Georgina at agad in-start ang kotse. Ikinabit niya ang seatbelt bago dahan-dahang pinausad ang sasakyan palabas ng parking lot. Noong makalayo-layo na, tumunog ang kanyang phone. Iko-connecta niya sana ito sa Bluetooth feature ng kotse nang makarinig siya ng pagkasa ng baril sa backseat. Bitawan mo yung phone mo, Miss Georgina. Sabi ng isang lalaki mula sa likuran. Hinablot na isa pang kasama nito ang kanyang bag at ginalugad ang laman nun. Iwan natin ang lahat ng yan. Anong kailangan nyo? Pinigilan siya ng lalaki na pindutin ang emergency button. Magpapadala yan ng distress signal sa malapit na police station. At otomatikong maaabisuhan ang kanyang mga magulang na nasa panganib siya. Look, may pera sa compartment ko. Inyo na yung relo ko, yung wallet ko, may cards, may jewelry, everything. Pakawalan niyo lang ako. I can even give this card to you if you need it. Hindi pera ang pakay namin, Miss Georgina. Marami nang natatapakan yung papa mo. Magtatanda lang siya kapag naturuan ng leksyon. Parehong nakasuot ng itim na maskara ang 2 lalaki. Tanging mga mata lamang nila ang kanyang nakikita. Naturuan man siya ng self-defense lesson noon, hindi naman niya sasapat laban sa laki ng kanilang katawan. Madali lang para sa kanila na baliin ang kanyang braso. Igilid mo yung sasakyan. Dito! Atas ng may hawak ng baril. Sumunod siya sa gusto nila at tinabi ang kotse. Sa pilitan siyang kinaladkad ng mga kalaban palabas, kung kaya naman hindi man lang niya napindot ang emergency button. Inilipat siya ng armadong kalalakihan sa isang van. Sinubukan niyang tandaan ang lahat na nakikita, pero agad siyang tinalian ng blindfold. Walang konsiderasyon sa kilos ng mga ito.
Tinulak siya ng mga kalaban at ibinagsak pa kaya alam niyang magkakapasa siya mamaya. Bumangga rin ang kanyang ulo sa salamin ng sasakyan. Bibigyan ko kayo ng pera. Magkano ba gusto niyo? Please just let me go! Sigaw niya. Patahimikin niyo yan. Bumilis pa ang van. Napakapit si Georgina sa Celia. Hindi niya matansya kung gaano katagal ang biyahe. Bumalik lang ang diwa ni Georgina nung hilahin siya ng isa sa mga ito. Wala kang magagawa ng kahit ano. Miss Georgina, nakatali ka na. Make sure to not do anything stupid. Talagang tatamaan ka sa akin. Banta ng lalaking kumakaladkad sa kanya. Masukal ang dinaraanan nila. Tumatama sa kanyang mukha mga dahon at sanga. Tuluyan ang napaiyak si Georgina. Kami na maghuhulog yan sa hukay. Tara! Sabi ng isa. Pinakinggan niyang maigi ang susunod nilang gagawin. Mukhang napagdiskusyonan pa ng dalawa kung anong gagawin. Kung tutuloy papasok sa gubat upang doon siya patayin o ihulog sa hukay na kanilang inihanda. Tumama ang dulo ng baril sa gilid ng kanyang ulo habang sila'y naglalakad. Please huwag niyo akong patayin. Huwag niyo akong patayin, please. Umiiyak na sabi niya. Pasensya na, Miss Georgina. Hilingin niyo na lang na sana, sa susunod na buhay, hindi na kayo mag-ianak ni John Galang. Mapait siyang ngumiti. Mukhang walang silbi ang pagmamakaawa niya. Kung ganon, ititikom niya na lang ang bibig at hihintayin ang kanyang kamatayan. Maya-maya nakarinig sila ng kaluskos. Titignan ko kung ano yun. Sabi ng isa. Ilang saglit pa ang lumipas. Nabalot ng malakas na hiyaw ang kagubatan. Dumapa si Georgina at tinabunan ng braso ang ulo. Bumangon ka! Bilis! Gigil na sabi ng naiwang lalaki sa kanyang tabi. Umiling siya. Kung ano man ang nangyari sa naunang kalaban kanina, sana mangyari din yun sa lalaking ito. Taas ang kamay! Sigaw ng isang boses. Itapon mo yung armas kung ayaw mo sumunod sa kasama mo. Sino ka? Ba't ka nandito? Umalis ka kung ayaw mo madamay sa gulong to. Huwag mo akong inaangas-angasan sa sarili kong teritoryo ha. Umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Tumalsik ang likido sa damit at braso ni Georgina. Nanginginig ang kanyang balikat. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Tumabi sa kanya ang isang estranghero. Sino ka? Agad siyang nagangat ng ulo at nagmamakaawang umiyak. Ako si Georgina. Hindi ko kilala yung mga lalaking yun. Tinukot lang nila ako kasi may masama silang balak sa akin. Please, iligtas mo ako. Inabot ng lalaki ang kanyang blindfold at dahan-dahan itong tinanggal. Kahit pa madilim, sapat na ang sinag ng buwan para ipakita ang makinang na luha sa pisngi ni Georgina. Nariyan ang pagdududa sa kanyang mga mata pero sa oras ng kagipitan, wala siya ibang pwedeng gawin kundi magtiwala. Ginamit niya ang ganda at pagiging mahina upang mapukaw ang awa ng lalaking ito. Tumayo ka. May naririnig akong yabag na papalapit. Kailangan natin makaalis agad. Tugon ng binata bago siya inalalayan sa pagtayo. Tumakbo sila sa dulong kagubatan. Inabot ng halos isang oras bago niya matanaw ang ilaw sa labasan. Ligtas na tayo. May nakikita kong bahay doon. Pwede tayo humingi ng tulong. Excited na sambit niya. Bumagal ang hakbang ng lalaki. Umiling ito at malungkot nang umiti sa kanya. Bahay ko yan, Georgina. Walang signal sa parting ito ng gubat. Pasensya na kung umasa ka. Bumagsak ang kanyang balikat. Gayunpaman, namamangha siyang tumingin sa malaking bahay. Tila ba isang pribadong paraiso ang property na ito? Ikaw, anong pangalan mo? Niligtas mo na nga ako pero hindi pa kita na kikilala. Sorry nagpanik kasi ako. It's okay. Ako si Neil. Pasensya na kung hindi ko agad nasabi kanina. Pareho tayong takot. Oras na madiskubre ang katawan ng lalaking yung sa gubat. Ako ang makukulong kaya sana, huwag mo munang sabihin sa kahit sino nandito ka. Saglit na tumulala si Georgina. Masyado siyang aligaga kanina. Hindi niya man lang naisip ang magiging problemang kakaharapin ni Neil. Oras na makita ng mga pulis ang lahat. Hindi mo ba pag-aari ang lupang yon?
Kung trespassing ang ginawa nila, baka pwede bilang self-defense yung ginawa mo. 'Di ba? Pagrarason niya. Umiling si Neil. Hindi ko property ang lupang yun. Minsan pupunta ako nun para mangaso. Yung naunang lalaki, nahulog siya sa patibong ko. Pumasok sila sa gate at pinatuloy siya ni Neil sa isang malaking silid. Maglinis ka ng katawan. Solar panels ang gamit ko dito. Tapos may generator naman para sa mga appliances na demanding ang gamit sa kuryente. Magtanong ka lang kung may kailangan ka. Salamat, Neil. Agad siyang naglinis ng katawan. Humarap siya sa salamin ng banyo at nakitang kalat na pasa at bubog at sugat sa kanyang balat. Ito'y tanda na nakasurvive muli siya sa isang assassination attempt. Kung kapalit ng kasikatan ng kanyang papa, habang buhay siyang mamimiligro, hindi sulit ang lahat ng ito. Ilang ulit niya nang sinabihan ng kanyang ama na sana naman. Pahalagahan din ito ang kanyang buhay pero hanggang ngayon walang nagbabago. Neil, salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito. Ani Georgina nung makapagbihis siya ng dobleng shirt at maluwag na pants. Kahit papaano'y hindi nakita ang umbok sa kanyang dibdib, pati hugis ng kanyang katawan. Sinilang nagpa siya ng kanyang susuotin at hindi niya inaasahan na gano'n ito ka-thoughtful. Walang anuman. Kung nasa peligro ka, responsibilidad ko ang tumulong sa kapwa. Nagugutom ka na ba? Nagbabalat din yung labi mo. Pag-aanda kita ng juice. Humarap siya kay Neil habang naghahanda ito ng pagkain. Hindi ka ba natakot sa ginawa mo kanina? Nakapatay ka ng tao, Neil. Sabi mo, gusto mo makatulong sa kapwa. Pero parang ang bilis mo namang mag-move on pagkatapos makapatay ng 2 tao kanina. Tumigil si Neil sa paggayat ng mga sangkap at pahapyaw itong sumulyap sa kanya bago umiling. Sana, ganyan din ang opinion mo sa mga pulis. Pumoprotekta sila ng mga tao, pero may kakayahan ding pumatay kapag kinakailangan. Hindi ba pwedeng ganun din ako, Georgina? Sorry. Anong trabaho mo, Neil? Work from home ako, isang software developer. Gusto mo ba makita ang laptop ko? Naroon ang tinatrabaho ko application ngayong linggo. Natawa naman siya. Hindi na, malaki ang kinikita ng mga developer, di ba? Kaya pala afford na afford mo lahat ng to. Kahit ang papa ko, hindi ganito kaganda ang property eh. I'm glad that you're amazed. Pero, naririnig ko dyan sa tono mo. Para bang pinagdududahan mo pa rin ako? Look, kung sana ganyan ka rin kaingat sa mga nilalapitan mo, edi hindi ka sana nakidnap ng mga lalaking yun, di ba? Don't doubt me. Wala akong masamang balak sa'yo. Napahawak si Georgina sa ulo. Sorry, yung timing kasi. At saka ang bilis mong nilabanan yung 2 yung kanina. Hindi mo nakita. Nakasuot ka ng blindfold, kaya malamang iisipin mo yan. I'm not Superman, Georgina. Sadyang, naunahan ko lang sila sa pagbunot ng armas. Kung ganon, thank you. You're my savior. Kapag nakabalik na ako kina Papa, sisiguraduhin ko naggagawa siya ng special article na para sa'yo. Dadami ang work opportunities mo, tapos mabibili mo na yung lupa sa unahan. Thank you. Sana nga mangyari yan, Georgina. Makalipas ng 30 minuto, nakapaghanda na ng simpleng hapunan si Neil. Nagluto ito ng sopas para sa kanya. I will keep the lights on para makatulog ka ng mahimbing. Sabi ng binata bago tumayo para hugasan ang kanilang pinagkainan. Tumango si Georgina. Bumalik siya sa silid at doon humiga sa malambot na kama. Hindi siya makatulog kahit pabusog na siya at ligtas na ang paligid. Ramdam niya pa rin ang pagtalsik ng dugo kanina sa kanyang braso. Bago ito sa mga karanasan niya at nakakapangilabot. Kinatok ni Neil ang kanyang silid, pinagbuksan niya ito. Ito ang band-aid. Ointment para sa pasa mo. At sa cold compress kung sakali may namamaga. Baka hindi ka komportable na hawakan kita kaya ikaw na lang maglagay. Magtanong ka lang kung di mo alam kung paano gamitin ang mga ito, okay? Agad nag-init ang ilong ni Georgina. Tumango siya at tinanggap ang tulong nito. Thank you, Neil. Ako nang bahala. Baka nakakaabala na ako sa'yo. Sleep well. Tumango lamang ang lalaki bago umalis. Bumalik si Georgina sa silid at siniguradong nakalak ang mga bintana. Isinara niya rin ang kurtina, maging ang pinto, hinarangan niya ng cabinet. Saka lang siya nakampante nung makitang walang bukas na daan
at hindi makakapasok kung sino sa kanyang silid. Doon lang siya naglapat ng first aid sa sugat. Nagdoble kumot at natulog ng bahagya pa rin humihikbi. Nabulabog ang gabi ni Neil dahil sa tawag ni Madam Salome. Ang sabi ng ginang, may katawang itatapon sa kanyang teritoryo. Hindi niya mawari kung ano mararamdaman ng mga sandaling yon. Ang alam niya, matagal na siyang tumigil bilang hitman sa poder ni Salome. Ang matandang nagturo sa kanya ng lahat ng kanyang nalalaman sa larangan ng tracking, self-defense, at paggamit ng armas. Pinagbayaran na ni Neil ang lahat na nagastos ito sa pagkupkup sa kanya mula pagkabata. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan pagdating sa pagtatago ng katawan. Ikaw lang, Neil. Siguraduhin mong nakasilid sa sako ang bungo ng Georgina Lacastes Santos na yon. Ipakain mo sa aso. Sa mga baboy mo, wala akong pake. Bili nito bago pinatay ang tawag. Kahit ayaw niya makisali sa gulo, kinailangan niyang tignan ko anong nangyari sa gubat. Doon niya nakita ang kaawa-awang sinapit ni Georgina. Halos sumigana ito sa lupa habang gumagapang. Naka-blindfold, umiiyak at nakikiusap na huwag patayin. Kilala niya ang ama ng babaeng ito, si John Galang. Isang maimpluwensyang personalidad na kayang sumunog ng reputasyon ng kahit sino. May team ito na kayang maghalongkat ng baho, kahit pa ilang kilometro na ang lalim ng pagkakabaon sa lupa. Kapalit niyon, laging nanganganib ang buhay ni Georgina. Bago pa man mag-iba ang isip ni Neil, tinulungan niya ang dalaga na makaligtas imbes na tapusin ang buhay nito. Labas na siya sa problema ng iba dyan. Susundin niya ang sariling kagustuhan. Good morning, Neil. Bati ni Georgina sa kanya kinabukasan. Suot nito ang pinahiram niyang t-shirt at maluwag na pantalon. Sumasayad sa sahig ang laylayan ng salawal nito, kung kaya't yumuko siya para tupiin yon. Nakatulog ka naman ba na maayos? Hindi. Sino makakatulog na maayos pagkatapos ng naranasan ko? Napangiti siya. Sinisigurado ko lang. Ba't nanggigigil ka agad? Pasensya na. Ako ang magluluto ng breakfast, ha? Marunong ka? Oo naman. Bread, egg, and coffee. Wala niyan sa pantry, Georgina. Yung kape meron, pero hindi ako kumakain ng bread o egg lang sa umaga. Halika. Binuksan niya ang kurtina at pinasilip ang dalaga sa labas. Nakita mo ba yung garden na yan? Diyan tayo kukuha ng pang-almusal natin. Gulay? Ibig sabihin ba nito, araw-araw tayong kakain ng damo? May prutas naman. So, hindi tayo kambing. Para tayong kabayo nito. Kasi kumakain din sila ng prutas eh. Bumuntong hininga si Neil at inangat ang kamay. Di naman sa ganoon. May mga manok din sa unahan. Masarap ang tinola sa malamig na umagang gaya nito. Yun na lutuin mo. Yung katawan sa gubat. Baka makita ng ibang tao tapos pupuntahan tayo ng mga pulis. Hindi ka ba nababahala? Nagkibit balikat siya. Baka kinain na ng mga hayop ang katawan nila. Huwag mo na yung alalahanin. Ang totoo niyan, binalikan ni Neil ang mga yon kagabi at nilinis ang crime scene. Madaling araw na nung bumalik siya para makatulog. Okay, nasa ng manok? Ipagluluto kita ng tinola bilang pasasalamat sa naging tulong mo sa akin. Inakyat ni Georgina ang manggas na suot na t-shirt bago tumingala sa kanya. Napahawak si Neil sa ilong upang itago ang ngiting namumuo sa kanyang labi. Napaka-cute naman ang babaeng ito. Ikaw ang kukuha ng manok sa kulungan? Halika, samahan kita sa labas. Alok niya bago nagpatiuna sa living room. Teka, ba't ako yung kukuha? Ikaw yung may-ari. Kung tutulungan kita, edi hindi na espesyal yun. Sabi mo, ipagluluto mo ako. Siyempre, ikaw dapat ang kumuha. Tumapang ang ekspresyon ni Georgina. Tila ayaw nito magkaroon ng utang na loob sa iba kaya kakasay ito sa kanyang hamon. Sige, tara. Puntahan natin sila. Umasa si Neil na maiintindihan nito ang kanyang pagkahilig sa mga hayop. Baka nga sa likod ng pagiging Disney princess ni Georgina, may tinatago itong lakas ng loob. Nabura ang pag-asa ni Neil nung makita niya itong magtatakbo sa loob ng malaking kulungan ng manok. Neil, ayaw niya kang tigilan, oh! Sumbong nito habang pilit iniiwasan ng isang inahin. Gusto ng manok na tapyasin ang binti ng dalaga. Sinubukan mo bang pakiusapan? Sabihin mo kukuha ka lang ng itlog. Biro niya dito.
Bumusangot si Georgina sa kanya. Neil, that is not funny. Baka maapakan ko yung mga sisiw, please naman oh. Napangiti siya, kaya pala ayaw nito umalis sa pwesto. Nag-aalala ka para sa mga anak niya. Kaya halos dumikit ka na dyan sa bakod. Kala ko talaga, gusto mo lang magpabuhat sa akin. Okay lang naman, pero baka masanay ka. Sambit niya habang inuusog palayo ang nanggigigil na inahing manok. Pasensya na, kung galit sa itong si Isay. First time niya makakita na ibang tao kaya nag-aamok. Hindi ba na-train yung mga manok mo? Gusto mong turuan ko sila ng good manners and right conduct? Seryoso ako, okay? Di ba mga aso, alam yung sit down, eat no play? Ganon? Yung mga manok, di ba pwede? Magluto ka na agad ng makakain ha? Kung ano-ano yung pumapasok sa isip mo. Baka mamaya niyan tanungin mo ko kung hanggang saan umaabot ang lipad ng isang manok. Natigilan si Georgina. Seryoso itong tumingin sa kanya. Hanggang saan nga ba, Neil? I mean, they have wings. Hindi sila nakakalipad na mataas at mas lalong hindi nila kayang buhatin ang sarili nilang bigat. Nakakita ka na ba ng ostrich na lumilipad? Hindi pa. Anong hindi pa? Talagang hindi sila nakakalipad, Georgina. Sambit niya sabay palatak. Defensive na umatras ang dalaga. Excuse me sorry naman kung di ako zoologist. Hindi rin veterinarya ng karir ko, kaya wala akong alam sa ganon. Pinaglalaroan mo yata ako eh. Lahat ng tao alam yun. Di na kailangan ipaliwanag pa. Siguro hindi ka lang talaga pinagluluto sa inyo at minsan ka lang nakakita ng hayop. Oo. You can't just laugh at me, Neil. Sige, dadamihan ko ng asin mamaya yung lulutuin ko para magkabato yung kidney mo. Natawa siya ng malakas. Naalala niya kay Georgina ang isa sa mga kasamahan niya noon sa bahay ni Salome. Ang kanilang madam. Si Jason. Naniniwala yon na flat ang buong mundo. Minsan na silang nagsuntukan dahil masyado raw patag ang karagatan para sabihing bilog ang mundo. Ba't ka tumatawa dyan? Siguro pinag-iisipan mo na ako na masama, no? Paghihimutok ni Georgina habang namimili kung aling manok ang huhulihin. Gusto ko tong si Miss Gray. Tabi dyan at huhulihin ko. Seryosong sumugod ang babae sa manok na tahimik lang na umiinom ng tubig. Nadula si Georgina at ngumudngod sa putikan pero wala itong pake. Nagpatuloy ang babae sa pagdive kahit pa namumula na ang tenga sa hiya. Ako na. Sabi niya sa kahinatak pabalik ang damit nito. Napilitan si Georgina na umupo sa isang tabi. Neil! Muntik ko na siyang mahuli. Ano muntik mahuli? 3 dang ka lang layo mo sa kanya, paano mo siya maaabot? Malapit pa rin yun, no? Sa 3 hakbang lang, agad na nasikop ni Neil ang makulit na manok. Binali niya ng bahagya ang pakpak nito bago binigay kay Georgina. Yakapin mo. Total, madumi na rin naman yung t-shirt. Ha? Baka makawala. Mag-aamok yan sa akin. Pagod na siya. Subukan mahawakan, di yan magwawala. Sumunod ang dalaga at nakangiting tinanggap ang manok. Ang galing mo, Neil. Ikaw naman ang magluluto. It's your turn to shine. Umatras siya para hayaan si Georgina na manguna sa pagpasok sa bahay. Excited siyang tikman ng niluto nito. Habang abala si Georgina sa pagluluto, si Neil ay may pinuntahan. Hindi niya mahagilap kung saan pumunta ang lalaki kaya minabuti niyang bilisan ang paghihimay ng manok. Sabi ni Neil, kailangan niya ibabad sa mainit na tubig ang manok sa katatanggalan ng balahibo. Tinulungan siya nito sa paggilit ng lieg. Kaya ang ibang trabaho siya na ang gagawa. Ilang saglit pa, maaamoy na sa buong bahay ang halimuyak ng sabaw na kanyang pinakukuluan. Sabik nang umiti si Georgina. Tinikman niya ang sabaw at napasayaw konti. Saktong-sakto ang lasa. Iniwan niya ang kalan para saglit na maligo at magbihis ng damit. Isinuot niya ang hinubad na damit kagabi. Nalabhan na ito at tuyo na. Neil, luto na yung tinola. Mamaya baka pwede mo akong tulungan humanap ng signal. Gusto kong kontakin sina mama at papa. Sasabihin ko sa kanila na ayos lang ako. Sumulyap sa kanya si Neil mula sa dulo ng mahabang mesa at marahang tumango. Nakangiti siyang kumuha ng mangkok at sumalok ng sabaw. Iniharap niya ang ulam kay Neil. Tikman mo. Gulat na tumingin sa kanya ang lalaki. Ba't kasama yung ulo? Ha? Well, it makes sense kasi walang tapon, di ba? Malinis naman yung pagkakahimay.
Tignan mo, kalbong-kalbo. Hindi ko alam kung gaganahan ba ako. Umaawa na lang sa sinapit ng manok na to. Kumunot ang noon ni Georgina. Ikaw kaya ang gumilit sa leeg niyan, tapos may paawa-awa ka pang nalalaman. Kakainin mo ba o hindi? Sino ba ako para tumanggi sa grasya? Kontentong umupo si Georgina sa tabi ni Neil at kumain na rin. Inobserbahan ng binata ang bawat hiwa ng manok sa malaking kaserola. Ba't may atay, puso at isaw rito? E di hindi na to tinola. O sige, anong tawag mo dyan? Ewan ko. Imbento ka masyado, Georgina. Inilihis na lamang ni Georgina ang paningin. Baka may masabi siyang hindi maganda sa lalaking ito. Oo nga, tiligtas siya nito. Kaso mukhang di naman ito marunong tumanaw ng creativity at innovation. Ayaw niya lang na may masayang na parte sa hayop na inalagaan ni Neil. Naluluto naman ito bilang barbecue. Kaya bakit hindi pwedeng isali sa tinola? Tapos ka na ba dyan? Tara na, para maaga tayong bababa ng burol. Paalala ni Neil habang nag-aayos siya ng buhok. May cup ka ba dyan? Susuotin ko sana kasi ang init sa labas. Wait lang. Pumasok ito sa sariling silid. Matagal bago lumabas ang binata. Pinasuot nito sa kanya ang isang itim na sombrerong may kakaibang marka sa harapan. Ano to? Ngayon ko lang nakita ang simbolong yan. Merch ba yan ng isang banda? Parang ganun na nga. Nagustuhan ni Georgina ang astig na disenyo ng puting uwak na may itim na cap. Sabay silang umalis ni Neil at tinahak ang masukal na daan paakyat sa isang burol. Kung dumaan na lang kaya tayo ulit sa gubat. Kaya mo? Hindi. Nasabi ko lang kasi baka nahihirapan ka. Paano ko nga pala nakakapagtrabaho kung walang net sa bahay mo? Bumunghalit ng tawa si Neil. Hindi talaga ako isang software developer. Namana ko itong lupa't bahay mula sa parents ko, okay? Sapat ang pera ko para mamuhay ng simple dito. Yun ang ginagawa ko. Talaga? That's great. Kung sana ganyan din mag-isip ang papa ko. But no, gusto niya ng kasikatan. Gusto niya ng marami pang parangal dyan, kaya heto ako nagtatago. Umaasa sa awa mo. Georgina, pwede kang umalis. Huh? Dito ba? Gusto mo umuwi na ako sa amin? Hindi. Ibig ko sabihin, pwede ka nang umalis sa pudan ng papa mo. Bumuo ka ng sarili mong pamilya o umalis ka, ganun. Huwag ka nang bumalik. Tapos tawagan mo na lang sila kapag gusto mo mga musta. Kumibot ang kanyang labi. Ulila ka nga. Madali para sa iyong sabihin kasi wala kang mga magulang na inaalagaan. Nawala sila sa akin, Georgina. Hindi ko choice yun. Isa pa totoo yung sinabi ko. Kung kumilos yung papa mo para bang wala siyang anak. Baka naman ampun ka. Kaya madali sa kanya na isawalang bahala yung buhay mo. Nagtagis ang bagang ni Georgina. Kinurot niya ang braso ni Neil. Ang lupit-lupit mo? Magkamukha kaya kami ni Mama, imposibleng ampun ako. Kompleto ang pictures namin sa album mula nung pagbubuntis ni Mama hanggang mag-college ako. Sadyang, priority lang nila yung kasikatan niya ngayon. Kung anak kita, hindi ka malalagay sa kapahamakan. Wow naman, Tatang. Eh di sige, ikaw na lang tatay ko. Sa edad natin dalawa, mas papasa tayo mag-asawa kaysa magtatay. Naumid si Georgina. Hindi nga matignan sa mata ang lalaking katabi. Yumuko na lang siya at pinagsisipa ang mga batong na dadaanan. Hindi tuloy niya nakita ang pagsalubong sa kanila ng isang estranghero. Neil, pare. Umangat ang mukha ni Georgina at sinubukang alalahanin kung sino ang lalaking ito. Pamilyar sa kanya ang taong nasa harapan. Pero sigurado siyang hindi pa sila nagkakadaupang palad noon. Lau, yung ginagawa mo rito? Mukhang kilala nito ang estranghero kaya nakampante si Georgina. May gustong kumpirmahin si Salome. Tinignan ko lang at baka napaparinig ang matanda. Hindi siya nagkamali. Hanggang ngayon, malakas pa rin ang kutob ng bruhang yun, ano? Natatawang Anilaw. Hindi naman tumawa si Neil. Labas ako dyan. Wala akong pake sa kung anong pinapahanap niya sa'yo. Gusto ko alalahanin mo kung nasa kaninong teritoryo ka ngayon. Yun ang mahalaga. Binigyang tingin ni Lau ang sombrerong suot ni Georgina. Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy sa paglalakad. Humawak ito sa balikat ni Neil bago tumuloy sa pagbaba ng burol. Neil, ano raw gusto nun? May isang extinct na species na ibon sa loob ng gubat. Baka gusto niya hulihin kasi in demand yun.
para sa mga mayayamang may sakit. O sadyang gusto lang ng dekorasyon sa bahay. Gaano ka special ba yan? At talagang napapraning yung salamin na yon, ha? Nagtagal ang mga mata ni Neil sa kanyang muka bago ito nagkibit-balikat. Sa palagay ko, napakamahal ng ibong yan. Walang kapares sa mundo. Kaya lahat ng tao nag-aagawan. Kung balak lang nila ikulong, edi wag na lang. Tama ka. Kahit gaano pa ka-espesyal, wala nang mas mahal pa sa kalayaan. Ibon pa nga ba talaga pinag-uusapan namin? Tanong ni Georgina sa sarili. Tila kasi may malalim na pinaghuhugutan ng binatang ito. Nung marating nila ang tuktok ng burol, nagkaroon na sa wakas ng signal. Agad na tinawagan ni Georgina ang ama. Papa, call the search off. Ligtas na po ako. Huwag na po kayong magsayang ng pera. Okay po ako dito. What search? Tanong nito pabalik. Look, total okay ka na. Pwede bang bumalik ka na agad? Iniwan mo ang trabaho mo kay Charmaine. Di ba sinabihan na kita ikaw dapat ang mag-handle ng proofreading? Tambak na ang mga asikasuhin mo rito. It's time to come back. Hello nang umiti si Georgina. Naka-loudspeaker ang tawag kaya rinig na rinig din nilang sinabi ng kanyang ama. Pa, I was kidnapped. Ngayon lang po ako nagka-signal kaya tinawagan ko agad kayo. Look, Georgina, if that's true, then I'm glad that you survived. Na kung naghahanap ka lang ng atensyon at nagsisinungaling ka lang, cut this shit out. Tama na yung pagpapanggap at bumalik ka na sa opisina. Nangatalang labi niya. Pa, alam niyo kung ilang beses ako nakatanggap ng death threat? Sa isang taon, di ba? My life has been threatened many times but parang wala lang sa inyo. Well, ikaw na mismo ang nagsabi. Ilang beses ka nang dinukot sinaktan at lahat-lahat but you still come out alive each and every single time. Dalawa lang yan. Bobo yung mga kumidnap sa'yo o umaarte ka lang. Now I know you're smart, Iha. But come on. 3 kidnapping attempts. Sunod-sunod na pagbabanta sa buhay mo. And now this, kahit sino magtataka. Pa, it's like you don't want me to survive. Malungkot na sabi niya. Agad na dumipensa ang kanyang ama. Iha, I am a renowned journalist. Trabaho ko ang umalam ng totoo. You know what I can sense from you? Nahihibang ka na. Yun. Siguro masaya ka sa tuwing inuulan ka ng atensyon but Georgina, wake up. Hindi sa'yo umiikot ang mundo. Pinatay nito ang tawag. Napapahiyang yumuko si Georgina. Sinabi ko pang itigil nila yung paghahanap sa akin. Mukhang wala naman ni isang may pake. Baliw na ba yung tatay mo? Kung nasa harapan ko lang siya, baka sinuntok ko na yung mukha niya. Papa ko yan, okay? Huwag kang ganyan. Tawagan mo yung mama mo. Bago pa ako magpasyang kausapin sa call yung tatay mo. Ginawa yun ni Georgina. Agad na sinagot ng kanyang ina ang tawag. Ihanasan ka na. Isinumbong niya lahat ng nangyari. Sa huli tumahimik ang kabilang linya at di makapagsalita na matagal ang kanyang ina. Ma? Iha, don't tell this to your papa. Bakit ho? Wala lang. Just don't tell him. Susunduin kita. At huwag mong sasabihin sa Neil na yan kung sino ka. Baka pag-interesa niya ang pera natin. Hingan pa tayo ng milyones kapalit ng pagliligtas sa'yo. Nadismaya si Georgina. Binalik niya ang phone kay Neil. Pinatay nito ang tawag kaya buong lakas siyang sumigaw sa kawalan. Nasasaktan siya sa naging reaksyon ng kanyang mga magulang. Ito rin ang dahilan kung bakit sa tuwing nakakatanggap ang mga ito ng awards, hindi siya natutuwa. Tila kasi nabuhay lang siya para pumalakpak sa ama kapag may event ito. Wala siyang hatid na kahit ano sa buhay nila. Minsan napapatanong siya kung bakit pa sila nag-anak kung ganito lang din ang pagtratong matatanggap niya. Kamusta? Gumaan ba ang pakiramdam mo? Pagpukaw ni Neil sa kanyang atensyon. Tumango siya. Pasensya na sa narinig mo ha. Hindi ka na nang inasahan ko. Pati ako nagulat. Kung ibang bata pa siguro ang nawala, baka gawan pa ni Papa ng article. May mga taong pinalad sa mga magulang. Tapos eto tayo mga hindi sinwerte. Gayon pa man, nasabi ko na sa'yo, malaki ka na. Pwede ka na magdesisyon para sa sarili mo. Alam mo na dapat kung anong gagawin. Pahayag ni Neil bago inumpisahan ang pagbabasa sa burol. Nagmamadaling sumunod si Georgina. Wait lang! Uuwi na ako bukas. Huwag na muna. Baka kapag ginatid kita sa inyo, mas lalaki ang tsansa na mamatay ka dahil sa kapabayaan ng mga magulang mo.
Wala silang pake sa'yo. Dito ka na muna maglagi sa poder ko. Di ka mapapahamak dito. Aalagaan kita. Kumabog na malakas ang puso ni Georgina. Iniwas niya ang tingin at mas piniling abutin ang braso ni Neil. Inalalayan siya nito sa matarik na daan. Kahit pa hindi kaaya-aya ang narinig nito mula sa kanyang mga magulang, kanina. Nariyan pa rin ang pag-iingat sa galaw nito. Hindi siya nito minamaliit. Lumipas ang ilang araw. Nagunat si Neil at tinapos ang kanyang morning exercise sa labas ng bahay. Tumambling siya bago sumuntok sa hangin. Habang nanonood si Georgina, suot ang kanyang maluwag na t-shirt at pantalon. Kumaway siya sa dalaga bago diretso sa sariling silid. Naabutan niya ang phone na panay pag-vibrate sa nightstand. Hello? Neil, ikaw ba to? Sino ka? You don't have to know who I am. Ang dapat mo lang malaman, yayaman ka agad oras na sinunod mo ang utos ko. Napailing siya. At anong utos niyo, sir? Nandiyan si Georgina, tama. Georgina Lakas de Santos. I want her dead. Natahimik si Neil. Tumingala siya sa kisame habang pinakikiramdaman ng pag-angat ng temperatura sa kanyang katawan. Wala itong kinalaman sa pag-exercise na kanina. Sadyang nagagalit siya sa taong kausap. Bakit yun naman ipapapatay ang sarili niyong anak, Mr. John Galang? Diretsahang tanong niya. You don't need to know why. Ang mahalaga, kaya kong tapatan ng kahit magkanong presyo na sabihin mo. Nalaman ko kay Salome ang tungkol sa'yo. Hindi mo matatanggihan ang offer ko, boy. Bumili ka ng 10 babae. Mas higit pa yon sa kung ano man meron si Georgina. Sinasabi ko na nga ba? Sa katagalan niyang paikipagkilala sa maduduming tao, pati kayo, nanlilimahay na rin sa baho. Kung di niyo sasabihin sa akin ng rason, hindi ko gagawin ang utos niyo. Hindi ko anak ang babae yan. Matagal ko nang tinitiis sa mukha niya. She looks like my friend who died in a crash 10 years ago. Alam ko na ginagago ako ng asawa ko noon pa man. Pero hindi ko babahagian ng mana ang bastardang yan. Patayin mo siya. Wala ka na ibang iisipin kung ano-anong bibilihin mo pagkatapos. Masisikmura niyo ang magbayad upang pumatay ng tao kaysa magbigay ng pera kay Georgina. I'm not talking about several million still. Bilyones ang pinag-uusapan dito. May anak ako sa labas. At yun ang pamamanahan ko ng pera. I can't do that. Well, that stray dog is still alive. Tamad niyang pinatay ang tawag at muling inon ang signal jacking device na nasa loob ng drawer. Sakop nito ang iilang kilometro. Hindi makakapasok ang tawag o text sa kanya. Pinatay niya lang yon kanina umaga para makita kung may mahalaga bang mensahe mula sa kasamahan sa grupo. Hindi niya inaasahan na si John Galang ang sisira sa kanyang umaga. Naalala niya ang sinabi ni Lau sa text nung magising siya. Ito ang huling misyon na hinihingi ni Salome mula sa kanya. Buhay ni Georgina kapalit ng kanyang kalayaan. Nangangako ito na hindi na siya papakialaman. Hindi na siya tatawagan o guguluhin. Pwede na yung itapon ang signal jacking device para hindi pumasok ang tawag nila. Pero, hindi pwedeng patayan ang tawag sa Salome. O di naman kaya wag sagutin ang tawag nito. Bilang mautak, mas pinili ni Neil na maging out of reach. Lumabas siya ng silid at agad nakita si Georgina na naglalaro ng puzzle game sa sala. Gusto mo ba maglaro tayo ng Scrabble? Paramihan na mabubuong salita. Matatalo ka. No questions asked, magaling ako sa Scrabble. Ang yabang naman. Kabisado ko ang diksyonary, Neil. Maluluha ka lang sa galing ko. Umirap siya. Hanggat di ko nakikita, hindi ako maniniwala. O sige. Kinuha niya ang board at nag-setup ng laro. Naunang bumuo si Georgina. Mahaba ang salitang naayos nito. Silvery, meron yan. Tumangulang si Neil at sinundan ng letrang V ni Georgina. Nilagyan niya yun ng ekstrang letra para buuin ang salitang violet. Alright, gumugusto ka ha? Bulilas ng babae. Nagsagutan ng mga salita nila sa board. Hanggang sa na-corner si Neil. Ubos na ang English words na alam niya. Tinibayan niya ang loob at sinundan ng letrang K ni Georgina. Tinapos niya ang salita. Yan, ikaw naman. Pinigilan siya ng dalaga. Neil,
Walang salitang kalbo sa Scrabble, English dapat. Di ka nagsabi. Nasa Pinas tayo kaya dapat tanggap yung kalbo. Gigil na tumayo ang dalaga at inabot ang kanyang buhok. Kung ikaw kaya ang kalbuhin ko ha? Binibiro mo ako? Kung kailan seryoso ako nakikipaglaro sa'yo dito? Natawa si Neil ng malakas. Iniwasan niya ang bawat atake ni Georgina. Huli na, numamalaya niyang pumaibabaw na ito at kasalukuyang nakasakay sa kanyang binti. Hindi kita titigilan hanggat hindi ko nahihilay ang buhok mo. Tumigil si Neil sa pagpupumiglas. Iniumang ang buhok kay Georgina. Huminto ito sa pag-aamok. Anong ginagawa mo? Ayun na yung buhok ko para hindi ka na mainis. Tinuloy ng dalaga ang panggugulo sa kanyang buhok. Mabuti na lang at hindi ito na nabunot. Tuwang-tuwa ka dyan sa binti ko. Alis na, magbabanyo ako. Naalarma sa wakas ang dalaga sa kanilang posisyon. Agad itong umatras at humingi ng tawad. Sorry, hindi ko namalayan. Ayos lang. May kukunin lang ako. Balik ako maya-maya. Tumayo siya at nagtatakbo papasok ng silid. Umupo si Neil sa kama at siya na mismo ang sumabunot sa sarili. Maling-mali na mag-react siya sa simpleng pagkandong ni Georgina. Yun nga lang, mahirap kalabanin ang sariling katawan. Dagdag pa ron, nung una pa lang interesado na siya sa babaeng yon. Delikado kung mahahalata nito ang kanyang atraksyon. Hindi niya kayang panindigan ang nadarama sa ngayon. Unti-unting nakasanayan ni Georgina ang pagtira sa bahay ni Neil. Gigising siya ng maaga para pakainin ng mga hayop na alaga nito. Tapos magdidilig ng mga halaman habang ang lalaki nagluluto ng kanilang makakain. Dahil hindi siya marunong mag-handwash, si Neil ang naglalaba habang siya naman naghuhugas ng pinggan. Saalitan sila sa bawat gawain. Nakakabagot dito. Yamot na sabi niya habang pinapaypayan ang sarili. Nakabukas na lahat ng bintana pero napakainit pa rin ang pakiramdam niya. Yung tipong kapag biniro siya ni Neil talagang sisikuhin niya ito sa itlog para matuto. Bakit ba ang sama-sama mo makatingin dyan? Matagal ka na rito pero hindi ka pa rin sanay. Komento ng binata habang naglalaro ng chess. Inusog ni Georgina ang paa upang itumbalahat ang chess pieces ni Neil. Nainis ang binata. Sinikop nito ang dalawa niyang paa upang hilahin siya sa madulas na tiles. Dahan-dahan lang. Hoy Neil, mauntog ako! Sigaw niya. Laking gulat niya nung lumagpas ng binata sa pintuan. Dinala siya hanggang sa likod ng bahay. Naging totohanan na ang sigaw ni Georgina. Anong gagawin mo? Pag ako nasaktan, Neil, makikita mo. Tumigil ito sa isang tagong bahagi ng bahay. Narinig niya ang lagastas ng tubig sa malapit. Pinatayo siya ni Neil bago walang pasabing tinulak papasok sa man-made falls. Agad siyang tumayo at tinalsikan ng tubig ang binata. Tumawa lang ito bago lumundag sa kanyang direksyon. Lumutang ang short ni Neil. Namula ang mukha ni Georgina. May suot kaya itong brief o boxer shorts man lang? Ang sarap ng tubig, no? Galing pa to sa bundok. Natawa ng malakas si Georgina. Umarko ang kilay ni Neil. Ba't parang kinikilig ka dyan? Ano kinikilig? Sumeryoso ang mukha niya sabay turo sa shorts ni Neil na inaanod na ng tubig sa tabi. Yung salawal mo papunta na sa daungan. Hindi kita ikukuha ng tuwalya mamaya, bahala ka dyan. Hinabol ito ang short. Umiling si Georgina at nagpalutang-lutang sa tubig. Tumabi sa kanya si Neil. Gumaan naman ba ang pakiramdam mo? Oo, mananghalian ka mag-isa. Magluto ka mag-isa at maglaro ka sa bahay ng ikaw lang dahil dito ako magtatago. Ang sarap-sarap dito, malamig. Ilala ko yung pinto para hindi ka makapasok. Magkakasakit ka kung magbababad ka sa tubig ng buong araw. Hindi pwede yun. Hindi naman ako magiging pabigat sa'yo kung sakali. Ang inaalala ko, wala tayong sapat na gamot dito, kaya iwasan mo magkasakit. Tayo lang din na mahihirapan, kuha mo. Tumango siya. Oo na. Nga pala, hindi ka ba talaga pupunta ng bayan? Ubos na yung seasoning natin. Ayokong kumain ng adobo na puro toyo lang, ha? Napansin mo pala? Ano akala mo sa akin, manok? Talaga mapapansin ko kasi gumagana lang tong dila ko. Ang tabang kaya kapag walang seasoning? O siya, sige kamahalan. Pupunta ako ng bayan bukas para mamili ng kung anong kulang dito sa bahay. Kailangan din nating bumili ng napkin mo, pati na bagong damit ko. Di naman ako nisusuot ng crop top, pero ang dami kong t-shirt at sando na puro pinagpuputol sa sampayan. Lumapit si Georgina para takpan ang bibig nito. Gusto niyang lunurin si Neil.
Alam naman nito kung ano ang ginagawa niya sa mga damit pero talagang kinailangan pa nitong sabihin yun para lang mahiya siya. Ano ba? Nagpaalam naman ako sa'yo tas sabi mo oo. Babae ako kaya syempre kailangan ko ng gagamitin tuwing may dalaw. Natawa si Neil. Weird. Pero hindi naman ako nandidiri o ano. Okay lang sa akin. Kaso, kailangan bumili tayo ng mga kagamitan na angkop talaga sa'yo. Para hindi ka magkasugat-sugat. Maiirita yung legs mo. Ano bang paki mo sa regla ko? Paulit-ulit ka eh. Ikaw lang ang kasama ko dito sa bahay. Kung di ko iisipin ang kapakanan mo, baka mapano ka. Pumayag ako na tumuloy ka rito kaya ibig sabihin, Georgina, responsibilidad kita. Nakuha pa ni Neil na kumindat sa kanya bago nagpatuloy. Wala kang dapat ikahiya. Napangiti siya sa wakas. Gayunpaman, inabot niya muli ang ulo ng binata para ilublob sa tubig. Oh, ang bait-bait ko sa'yo. Tapos umaaho na naman yung pagiging sadista mo. Sambit nito habang umiiwas sa kanyang kamay. Huwag kang gumalaw, hindi kita maabot. At kapag di ako gumalaw, kakalbuhin mo ako. Hindi. Kung gusto mo, humabol ka. Kapag naabot mo ako, hindi na ako gagalaw, okay ba? Agad siyang lumundag. Nanggigigil siya sa mapanoksong ngisi ng binata. Gustong-gusto niyang pisilin ang mukha ni Neil at paghahalikan nito sa labi. Iniwas si Georgina ang mga mata. Pinilit niya pa ring abutin si Neil kahit na ang layo-layo na nito bago asar na huminto. Napansin ni Neil ang kanyang pagod, kaya tumigil na ito sa paglayo. Sinamantala ni Georgina ang pagkakataon para lumundag at kagatin ito sa balikat. Bumungis-ngis lamang ang binata sa kanya. Pinatigil siya nito pero nagmatigas siya. Masaya si Georgina sa pag-aakalang nagwagi siya sa wakas. Laking gulat niya nung sa isang iglap nagkapalit ang pwesto nila ni Neil. Ito ngayon ang nagtatago sa kanyang balikat. Nagawa mo na yung gusto mo, ako naman. Noong gumanti si Neil sa kanya, wala siyang ibang naramdaman kundi kiliti na hinaluan ng takot. Hindi masakit ang ginawang pagkagat ng binata. Ang takot niya nagmumula sa katotohanang ayaw niya itong umahon. Gusto niyang namnamin ang pakiramdam na nakayakap si Neil sa kanyang likod. Sa puso't isip niya, ito na kasi ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Habang tumatagal, lumalalim ang nararamdaman ni Neil para kay Georgina. Sinubukan niyang lumayo rito ng ilang oras, pero kusa nang lumalapit sa kanya ang paa ng babae. Ilang araw na siyang dismayado sa sarili dahil hindi niya kayang tiisin ang dalaga. Ngayon na ba tayo pupunta ng bayan? Tanong ni Georgina habang nag-aayos. Oh, maglalakad tayo ng konti para marating natin yung kotse ko. May kotse ka rito? Sana pala nagpahatid na lang ako sa'yo papunta sa amin. Gusto mo ba umuwi sa inyo? Hindi. Eh di wala rin. Tara na. Umakyat sila muli sa burol at tinawid ang kabilang bahagi nito. Mababakasan ng gulat ang mukha ni Georgina habang tinititigan na nakahilerang sasakyan sa kanyang warehouse. Sa'yo lahat to? Oh, halos lahat binigay lang sa akin. Regalo kumbaga. O minsan parang pambayad sa serbisyo, ganon. Ang galing naman, ba't di mo ibenta? Kasi walang rehistro. Pati ayoko magbayad ng insurance para sa mga yan. Ang ginagawa ko, humahanap na lang ako ng kung sino mang willing bumili. Yan na lang ang natira. Ang yaman mo pala. Mas mayaman ka pa yata kaysa sa pamilya ko eh. Hindi ba bilyonaryo ang papa mo? Hindi ko alam. Sabi niya yung mga award ang totoong yaman niya pero nakita ko na siya noon na nakapag-shake hands sa isang drug dealer sa amin. Kaya hindi ako sigurado. Baka sabihin niya para sa impormasyon lang yan. Pero ang gara naman kung gabi-gabi na lang silang may palitan ng intel, di ba? Wala talaga nakakaligtas sa pagkakasilaw sa pera, no? Kapag gipit ang tao talagang kakapit sa patalim. Pero iba naman yung taong desperado lang kesa sa isang sinasadya na pagiging masiba. Garapal na kupal, tama ba? Nagagandahan si Neil sa tuwing agresibo ang babaeng ito. Para bang tigre na walang paki sa lahat. At sa kanya lang lalambot. Wala akong alam kung ilan ang inabot ng yaman ni Papa. Hindi naman maganda ang dulot ng sa akin. Baka maubos ko lang sa donation drive at charity events. Kung di mo alam kung anong gagawin mo sa sobra-sobrang pera, ibigay mo na lang sa akin. Naalarma si Georgina. Ano namang paggagamitin mo sa pera, Aber? Ibibili ko ng lupa. Papalaguin ko ang taniman ko. Yung mga hayop ko, padadamihin ko. Maganda yung plano mo.
Ang ganda nga rin ng pwesto ng property mo, Neil eh. Gusto mong tumira sa ganung bahay? Malayo sa syudad. Wala masyadong kasiyahan maliban na lang sa tao makakasama mo. Ngumuso ito sabay tango. Kontento naman ako nang tayo lang. Di na masama. Napatawan na lang si Neil. Nang makarating sila sa bayan, agad na nagtatakbo ang dalaga papasok sa pamilihan ng mga damit. Gusto ko nito, ito at ito. May pera ka pa ba, Neil? Sige na, kunin mo na. Lahat ng kakasya sa'yo, ipasok mo na sa plastic. Nasiyahang lubos ang babae. Hindi ito magkamayaw sa pagbitbit ng mga pinamili. Hinayaan ito ni Neil habang siya mismo abala sa pagsagot ng tawag. Madam, anong kailangan niyo? Alam mo na kung anong dapat ang sadya ko. Bakit mo hinindihan si John Galang? Kilala mo ba kung sinong binabangga mo, ha? Nahihibang na yata yung lalaking yun, madam. Tama ba ipapatay niya ang mismong sariling anak niya? Wala ka ng pake sa kung anumang intensyon na namamagitan sa pamilyang yan. Ang akin lang, gawin mo ang inuutos ko para patas tayong dalawa. Lahat ng mga kapatid mo rito. Dismayado sa ginawa mong pagtatago kay Georgina. Hindi mo naman siguro gustong maging erehes sa mata nila, hindi ba? Nagpaalam na ako sa'yo, madam. Pagak siyang tumawa. Matagal na akong tapos sa trabahong yan. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Mabubura lang ang koneksyon natin kung ikaw mismo hindi nangingialam sa kung anong gusto namin mangyari. Kung ayaw mo madamay, simple. Ibigay mo sa amin si Georgina. Alam mo na kung anong dapat ang gagawin niya. Kung talaga naaawa ka sa dalagang yan, ikaw na magbaon ng bala sa ulo niya. Masisigurado mo pang hindi siya naghirap bago tumuwid sa kabilang buhay, hindi ba? Nanginginig ang kalamnan ni Neil. Ang kilabot ay bumalot na mula sa kanyang leeg hanggang sa binti. Ayaw niyang marinig o isipin man lang na masaktan si Georgina. Hindi niya hahayaang mapahamak ang dalaga. Ngayon pa lang tumigil na kayo, madam. Hindi isda sa palengke ang buhay ni Georgina para tumawad kayo ng ganito. Sana malinaw na sa inyo ang sagot ko. Hindi ko siya ibibigay. Tumahimik ang kabilang linya. Kilala niya si Madam Salome. Hindi ito tumatanggap ng pagkatalo. Mas lalo itong namimilit oras na tanggihan. Kung yan ang desisyon mo, huwag mo akong sisisihin sa gagawin ko. Tinuruan kita. Hindi upang traidorin mo lamang kami para sa taong hindi mo lubos kilala. Pagsisisihan mo ito, bata? Malamig na anang matanda sa kanya. Tumango lamang si Neil. Alam ko na noon pa na oportunista kayo at manggagamit. Huwag kayong mag-alala. Hindi na sayang lahat ng ginastos niyo sa akin. Di ba nga't yumaman kayo nung dumating ako dyan? Kulang pa yon. Para sa isang batang kinalimutan na ng mundo at nabuhay dahil sa awa ko. Di ba dapat sinasamba mo ko? Kung sasamba ako sa taong yumuyo ko sa pera, para na rin tayo naglokohan. Pasensya na, madam. Kahit ipadala mo silang lahat, wala akong pake. Kung ganun, sige, subukan natin ang tapang mo. Ipadadala ko silang lahat dyan. Sana lang handa ka, Neil. Hindi mo alam kung kailan sila susugod. Napasandal si Neil sa sasakyan. Natapos sa wakas ang pamimili ni Georgina. Binilhan kita ng santo pati jacket, maganda yung tela. Mahangin kaya hindi ka may initan. Nagustuhan mo ba? Tanong nito. Napangiti si Neil. Gaano man kahirap ang laban na kanyang kahaharapin. Kung ang kapalit nun ay ang kalayaan ni Georgina. Sa tingin niya, worth it ang lahat. Agad na napansin ni Georgina na may kakaiba nung makauwi sila ng bahay. Basag ang bintana ng kanyang silid at nakakalat ang mga damit sa kama. May nakapasok sa bahay mo! Bulalas niya kay Neil habang ini-inspeksyon nito ang silid. Doon ka muna sa kwarto ko magpahinga. Huwag kang mag-alala, walang mangyari masama. Takot na tuloy si Georgina maglakad sa loob ng bahay ni Neil nang hindi ito kasama. Bumubuntot siya sa binata kahit saan ito magpunta. Sa huli, kumuha ng panyusin nila tinali yun sa braso. Hawakan mo yung dulo. Kapag di mo maramdaman, ibig sabihin nun magtago ka na. Para ka namang aso niyan, wag na. Mag-holding hands na lang tayo. Nakuha pa ni Neil ng umisi. Ang lambot ng kamay mo, Georgina. Yang sayo ang gaspang? Makalyo? Pasensya na, madam. Nagpatuloy pa sila sa nakasanayang gawin. Hindi alintanan ni Neil ang panganib. Kaya nahawa na rin si Georgina sa pagiging kampante nito. Pagsapit ng gabi,
Hinila ni Georgina ang sariling comforter tungo sa silid ng binata. Hindi man lang nito tinabi ang sariling kumot at pinahiga siya sa gitna ng kama. Dito ka sa loob, ako rito sa labas. Gusto mo ng dalawang unan? Kakapalit ko lang ng punda pati kumot kaya malinis to. Nakatabi mo na ako sa higaan tapos hindi ka man lang nanligaw. Natigilan ng binata. Nakadepende sa magiging reaksyon nito, ang susunod na sasabihin ni Georgina. Sinipat siya ng mga mata ni Neil. Para bang tinitimbang din ito kung gaano siya kaseryoso. Naghihintayan sila sa isa't isa. Magpapahinga na ako. Pagsuko ng dalaga. Hindi niya nahihintayin ang sagot nito sa kanyang pahiwati. Good night. Bago pa man lamunin ng antok si Georgina, narinig niya ang bulong ni Neil sa kawalan. Kapag ayos na ang lahat, may sasabihin ako sa iyo importante. Sana pagdating ng araw na yun, matanggap pa rin ako. Napakunot ang kanyang noo. Ano kaya ibig nitong sabihin? Nabulabog ang mahimbing na tulog ni Georgina noong madaling araw. Isang malakas na puwersa ang humatak sa kanya pababa ng kama. Bilis! Kailangan na natin makaakyat ng burol. Anong meron? Duguan ang ulo ng binata. May hawak itong isang baril sa kabilang kamay. Ngayon lang niya nakitang takot ang lalaking ito. Neil, nagdudugo yung ulo mo? Pasensya na. Kala ko kaya ko silang lahat. Masyado silang marami, Georgina. Gago ka ba? Pinatulog mo ako dito tas ikaw halos mamatay-matay na sa labas? Hinila siya ni Neil pabalik. Mag-ingat ka nga. Ikaw ang sadya nila kaya dapat nagtatago ka sa likod ko. Hindi na pumalag si Georgina. Paglabas pa lamang ng silid, pinaulanan agad sila na makailang putok ng baril. Napatakip siya ng ulo. Binilisan pa ang takbo. Dumaan sila sa likod ng bahay upang marating ang burol. Nang makaapak sa patag na lupa, agad siyang pinaunan ni Neil papasok sa gubat, habang sinasagot ang pagpapaputok ng kalaban. Wala siyang kaide-ideya kung ilan ang humahabol sa kanila. Gusto niyang makatulong at para gawin yun, kailangan niyang sumunod at mag-ingat sa bawat galaw niya. Hinablot siya ng isang lalaki sa dilim. Nabitawan niya si Neil. Hindi siya sumigaw sa takot na baka mawala sa focus ang binata. Mas pinili ni Georgina na gamitin ang lahat ng kanyang nalalaman sa hand-to-hand combat. Kung isa lang ang kalaban, nakakaya niya itong tapatan. Georgina! Sinipa niya mukha na estranghero sabay squat upang sikuhin ang pribadong parte nito. Agad siyang binitawan ng kalaban para sapuhin ang sarili. Hindi na pinatagal ni Neil ang paghihirap nito at binigyan ng isang bala ang ulo ng lalaki. Ayos ka lang? Oo, tara na! Narating nila sa wakas ang kabilang bahagi ng burol. Inihanda ni nilang isang sasakyan. Pagkatapos, binuhusan ng gas ang natitira sa koleksyon. Anong gagawin mo? Balak mo ba sunugin lahat ng yan? Susundan tayo ng mga gagong yan. Maaabutan nila tayo. Magiging problema lang sila kapag iiwan ko to dito. Kasabay na pag-alis ay ang pagliyab ng warehouse ni Neil. Nadurog ang puso ni Georgina. Alam niya kung gaano kamahal ang isang kotse sa koleksyon nito. Neil, saan tayo pupunta? Uuwi ka na sa inyo. Kailangan mo harapin ang papa mo. Siya ang gustong magpapatay sa iyo, Georgina. Isa ako sa mga gusto niya ikomisyon para tapusin ka. Natutop niya ang bibig. Bakit? Anong kinalaman mo sa lahat ng to? Di lang na nangyayari. Sinabi nito sa kanya lahat ng nalalaman. Tuluyang lumandas ang luha sa pisngi ni Georgina. Hindi niya matignan ang binatang nagdadrive. Ba't alam mo ang lahat ng to? Kung magsalita ka tungkol sa pagkukomisyon ng tao, alam na alam mo. Ano ibig sabihin nito? Hindi ako pinamanahan ng pera ng mga magulang ko. Di ko nga sila kilala kung sino yung mga yun. Napulot lang ako sa bangketa na isang matandang nagtitrain ng mga bata para pag-awayan at pagpustahan. Isa akong hitman. Pasensya na kung hindi ako mag-ara, gaya na iniisip mo. Madumi akong tao, Georgina. Napasabunot siya sa sarili. Walang ibang idea na namutawi sa kanyang isipan kundi pagpapasalamat. Kung totoong hitman nga si Neil, ibig sabihin na away ito sa kanya. Hindi ito mangingiming pumatay ng ibang tao pero pagdating sa kanya, niligtas siya nito at nagawa pang patirahin sa sariling bahay. Ba't di mo sinabi agad sa akin? Kung di ikaw nakapulot sa akin, baka inuuod na ako ngayon. Pero sana Neil, sinabi mo noong una pa lang. E di sana hindi na ako nag-isip ng kung ano-ano. Kung nalaman niya lang pala ang totoo, e di sana napigilan niya ang sariling mahalin si Neil. Sa panahon kung kailan wala siya ni isang makakapitan, umasa siya sa taong unang tumulong sa kanya. Ang hirap naman sabihin yan.
Makakampante ka ba sa tabi ko kung alam mo lahat? Baka hindi ka makatulog. Iisipin mong baka patayin kita habang nakapikit ka. May lungkot sa mga mata nito. Walang ibang maipangako si Georgina ngayon. Kaya mas pinili niya itikom ang bibig. Nang makarating sila sa bahay, mataas na ang sikat ng araw. Nagkalat ang mga tao sa gate. Lahat may gustong itanong sa kanyang papa. Narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito, ang tungkol sa sakit ni John Galang. Nakita siya ng gwardya, agad siya nitong inalalayan papasok. Hindi naman mabitawan ni Neil ang kanyang kamay. Kasama niya ito nung harapin niya ang ama. Pa, ba't ginagawa yun? Tanging nasabi niya. Sa pasinghal na paraan habang umiiyak. Iha, huwag mo nang galitin ang papa mo. Pumasok ka na sa kwarto at maglinis ka ng katawan at mag-sorry ka pagkatapos. Ma? Anong ibig niyo sabihin? Ba't ako pa ang kailangan mag-sorry? Muntik na ako mamatay, ma. Malupit nang umisya ang kinikilalang ama. Tanungin mo yan nanay mo. Di ba sapat na hinayaan kita lumakas sa poder ko? Ngayong may taning na ang buhay ko, ikaw pa magbaman ng lahat ng pinaghirapan ko? Ang swerte mo namang iha di puta ka. Napasa po si Georgina sa dibdib. Pa, kahit maging sino pa yung totoong ama ko, ikaw yung kinalakahan kong papa. Paano niya na kayang saktan ako ng paulit-ulit? Minahal ko naman ho kayo eh. Dumilim ang mukha na matanda. Kung sino pa yung babaeng nagluwal sa tunay kong anak. Siya pa yung lumabas na kabit habang ikaw at ang nanay mo nagpakasasa sa karangyaan na meron ako. Kung di ko pa nalaman ng totoo, habang buhay niyo akong gagawing tanga, kaya lunukin mo yung pagmamahal na yan, Georgina, hindi kita anak. Diyan, ano ba? Huwag kang makialam dito. Kung ayaw mong patay ko, papatay ko. Ikaw, Georgina, huwag ka na ulit babalik sa bahay na to. Hindi kita tanggap. Hanggat may hangin pa ang baga ko, paulit-ulit kita papapatay. Napasinghap si Neil. May ibang paraan pa para masiguro na hindi makakatanggap si Georgina ng kahit isang 5 dulin mula sa pera mo. Pero gusto mo pa rin siyang saktan? Hindi naman talaga pera ang issue dito, di ba? Kinamumuhian mo siya. Kasi sa unang pagkakataon, naungusan ka, naisahan ka, at si Georgina patunay na hindi ka pala perpekto John Galang. Buti nga sa'yo. Dinuro ng matanda ang lalaki. Pumalpak ka, Neil. Dahil sa ginawa mo, hindi na makakawala ang isang katulad mo kay Salome. Habang buhay ka magiging sunod-sunuran sa kanya na parang aso. Inilabas ni nilang cellphone at pinakita ang recording na nandun. Sabihin mo yan sa mga taong naniniwala sa galing mo. Sira ka na tanda. Hindi ka na magkakaroon ng lugar sa industriya. Yung mga award na binigay sa'yo, basura na lang ang mga yan. Ipakilo mo sa junk shop. Tumahan si Georgina at ngumiti. Kahit papano gumana loob ko. Buti na lang at hindi ka ang totoo kong ama. Kasi hindi ko matatanggap na kadugo ko ang isang taong gaya mo. Sauluhin mo na mukhang to. Hinding-hindi mo na ako makikita ulit. Hindi na kita tatawagin bilang papa. Natigilan ng matanda. Lumandas ang gulat sa mga mata nito. Tila hindi man lang dumaan sa isip nito noon na inosente siya sa lahat ng nangyari. Hinila niya paalis si Neil. Hinabol siya ng ina sa gate. Pasensya na ako, hindi kita naipagtanggol, iha. I just don't know how. Akala ko, papahalagahan din ni John ang pinagsamahan niyo bilang mag-ama. Pero kahit anong sabihin ko, hindi siya nakikinig. Sana patawarin mo siya. Kahit ganun ang papa mo. Mahal niya ako. Yun ang dahilan kung ba't hanggang ngayon buhay pa rin ako. Matututunan ka rin niyang tanggapin. Ma, huwag niyo na akong tatawagan ulit. Malapit na mamatay ang papa mo. Mabilis ang pagkalat ng cancer cell sa katawan niya. Akala mo ba dahil lang yung sa sakit? Believe me, iha. Magiging masagana pa tayo kung maghihintay ka lang. Para sa iyo ang lahat ng ito. Yayaman ka palalo. Pamimilit ng kanyang ina. Aanhin ko yung perang yan. Kung di ko naman makakayang tingnan ang sarili ko sa salamin pagkatapos. Kahit sa sarili kong anino, mahihiya ako, mama. Sana makaramdam din kayo. Naitikom nito ang bibig. Inalalayan siya ni Neil paalis. Nung makapasok sila sa kotse, agad na in-upload ng binatang recording na nakuha. Wala silang imik sa isa't isa. Habang tinatahak ang daan papunta sa kawalan. Alam niyang walang direksyon ang pagmamaneho ni Neil.
Gusto lang siya nito ipasyal hanggang sa manumbalik ang kanyang diwa. Mahal kita, Neil. Anas ng tuyo niyang labi. Saka mo na ulit sabihin yan kapag sigurado ka na. Yung hindi ka takot na maiwang mag-isa dahil wala na ang nanay-tatay mo, Georgina. Pakinggan mo na maayos ang sarili mo. Nandito lang ako. Hihintayin kita. Tumango siya. May tinawagan si Neil at pinindot ang loudspeak ng cellphone. Madam, ano meron doon sa text niyo? Tinapos mo si John Galang. Siya ang nag-blackmail sa akin para pilitin ka. Wala ko ibang choice kundi sumunod. O baka itip-tip pa sa mga pulis ang kalakaran natin. Kuha mo. Naliwanagan sila sa wakas. Yumuko si Neil at inabot ang kamay ni Georgina. Tapos na ako, Madam Salome. Buong buhay ko nakabuntot ako sa'yo. Panahon na para mabuhay ako para sa sarili ko. Ha! Nakahanap ka na magtatali sa'yo? Opo, hindi na ako isang ligaw na aso. Maganda yan. Ito na ang huling pakikipag-usap ko sa'yo. Pinabalik ko na sila't hindi ka na pakikialaman pa. Mag-iingat ka, Neil. Maging malaya ka na mula ngayon. Namuo ang luhas sa mga mata ni Neil. Inabot yun ni Georgina at pinahid gamit ang daliri. Salamat, Nay. Kahit papaano nakarating ako sa sitwasyong to dahil sa lahat ng tinuro niyo. Tumawa ang matanda. Isa ka sa mga tapat na bantay ko, Neil. Marami pang magagandang bagay sa mundo ang mas nababagay sa'yo. Paalam. Paalam, Madam Salome. Pinatay ni Neil ang linya. Tinigil nito ang sasakyan at buong lakas na binali ang cellphone bago itapon sa dagat. Lumawak ang ngiti ni Georgina. Di ko na kailangan maghintay, Neil. Sigurado ako sa sarili ko. Hindi na magbabago kailanman. Mahal na mahal kita. Bilang na lang ang araw ni John Galang at sira na ang pangalan nito. Tapos na rin ang serbisyo ni Neil kay Madam Salome. Malaya na silang dalawa. Hinaplos ng binata ang kanyang pisngi bago magiliw na hinalikan sa labi. Nariyan ang sangsang ng dugo, ang tuyong mantsa sa mukha nito at makalyong kamay. Pero mas nangibabaw kay Georgina ang tamis ng kapayapaan sa kanyang puso. Ilang beses man siyang matalo, mapahiya at masaktan. Basta ba't may isang tao na handa siyang paniwalaan, ilalaban niya ang sarili hanggang sa dulo. Ang lahat ng tao, nagsisikap para mabuhay. Dumating man sa punto na siya na lang ang nakatayo sa isang tabi. Alam niyang marami sa mundo ang nasa kaparehan niyang sitwasyon. Hindi siya nag-iisa. Sapat na yun para tatagan niya ang loob. Tanggap niya ang nakaraan ni Neil. Gaya ng malayang pagpapapasok nito sa kanya, kahit pakapalit ito ang sariling kaligtasan o ang naipong yaman. Ito ang uri ng pagmamahal na mahirap hanapin at inuukit na sa bato bilang patunay na minsan itong naging totoo. Nakakapaso man ang sikat ng araw ngayon, banayad naman ang lamig ng hangin. Hiling nila na ganito sana ang takbo ng bawat umaga habang buhay. The End.